kung contagious disease na igwa ang kasambahay, pwedeng i-terminate kang sa iyang employer. So, and iba pang mga kadahilanan na naghahalin tulad na may pagkaparehas, analogous duman sa mga sa tuya pong nabanggit o na-mentionar. Now, maaari bang tapusin ng employer at kasambahay ang kontrata anumang oras? Opo, kung may kasunduan ang employer at kasambahay. So, maghuhuron sinda. So, tapuson ko na anytime pwede tapong tapuson ini on the following conditions or the following grounds na kung ang panahon ng paninilbihan ng isang kasambahay ay hindi nakasaad sa kontrata, maaari ba itong itigil anumang oras na gusto ng isang kasambahay o employer? Oo. Alinman sa employer o kasambahay ay maaring magbigay ng abiso na ititigil na ang paninilbihan 5 days before ka itong takdang araw ng pagtigil ng serbisyo. So, kaipuhan lang magtaonin notice 5 days before. So, ano ang maiaring tanggapin ng kasambahay kung siya ay tinanggal sa trabaho ng employer ng walang dahilan? O, dahil karason-rason, dahil ground. Sabi ko na sa imo, Inday. Uli ka na, Inday. So, ang entitlement ni Inday, kabuuhan at agarang sweldo at iba pang kita. So, then syempre, hinali siya na din karason-rason. So, bayad pinsala, damages, katumbas ng 15 araw na sweldo. So, part kayan, pwede kang mag-demand ki amount for damages na katumbas ki 15 days na sweldo. Now, ano ang mga pananagutan ng isang kasambahay kung siya ay umalis ng walang sapat na dahilan? Ito, kung hinali kang employer, ito ang dapat na maresibi niya. Ngunyan, ano man ang obligasyon niya, kung bigla man siyang nawara na daing dahilan, dahil nagpaaram sa employer, so ini man ang magiging konsekwensya sa parte po kang kasambahay. Mawawala ng karapatan na tumanggap ng sahod. Forfeiture of salary katumbas ng 15 araw. So 15 days niya sweldo, dahil niya ito maako. Then, pagsasauli ng halaga na ginugol sa deployment. Sabi kang last Saturday, so deployment expenses subject to reimbursement pag below or less than 6 months na naghali na siya na daiman lamang nin karason-rason. Within 6 months na uminali siya, so dapat niyang bayadan sa iyang employer ito deployment expenses. Naggasto baga, hali kang Bicol, dinara ka sa Manila, pamasay, pagkaon. So, obligasyon baga po ito, sabi kang employer. Kaya kung huminali ka, bigla ka sa nang nawara, pwede kang singilon kang employer mo, apisar kang 15 days na sweldo, day ka maako, ito, mabayad ka kay itong deployment expenses. Kaipuhan mo itong i-reimburse. Now, next question, kung may paglabag sa mga tinalaga ng batas kasambahay, saan maaaring dumulog at humingi ng tulong ang isang kasambahay? Siyempre, sabi ta kasubago, madulok po siya duman sa DOLE, sa field, provincial or regional office na pinakamalapit sa bahay ng kanyang employer. So, siyempre kung nag-agi po sa recruitment agency, so pag-deploy kang kasambahay, kung dai nagbayad su employer sa kasambahay, o kulang subayad sa sahod at benepisyo, o parehas po sinda mananagot so agency asin su employer kung igwang violation sa pagbayad kang sahod o kulang su pasahod, so parehas po, lalo kung nag-agi duman sa agency itong pag-deploy kang kasambahay, kapwa po sindang mananagot sa bayad ng sahod at iba pang benepisyo. So, in other words, they have this joint and solidary liability sa indang kasambahay na tig-employ or tig-deploy. So, ano-ano ang mga responsibilidad ng isang recruitment agency ayon sa batas? Igwa pa ng sabitan ng mga recruitment agencies na
nagde-deploy po kaining mga kasambahay. Yan. Ang sarukan sa indang mga responsibilidad, siguraduhin na ang kasambahay ay hindi sisingilin ng anumang recruitment or placement fees. Dahil dapat sinda magbayad ng recruitment or placement fees. Then, recruitment agency, sisiguraduhin na ang employment agreement sa pagitan ng kasambahay at employer ay naaayon sa mga kondisyong nakasaad sa kontrata. Yan. So, employment contract, i-ensure man iyan kang recruitment agency. Magbibigay ng pre-employment orientation at pagpapaalala tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng isang kasambahay ayon sa batas. Yan. So, gari may orientation. Ayan kagayunan pag nag-agi sa recruitment agency, igwasin ng training, igwang orientation na tigtatao sa mga kasambahay. Magtago ng kopya ng employment contract. So, dapat igwaman sindang kopya kayo ng employment contract. Igwa sa employer, igwa sa kasambahay, then igwa ining recruitment agency. Tulungan ang isang kasambahay kung may inahaing na reklamo laban sa kanyang employer. Ma-assist ninda. They must assist. Ining sa indang mga dineploy na mga kasambahay, makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno kung may gagawing rescue operation ng isang inaabusong kasambahay. So, ma-coordinate sa PNP, ma-coordinate sa DSWD, ining mga government agencies na in charge kaining implementation kaining kasambahay law. Ano ang mga itinalagang gawain na labag ayon sa batas? Acts declared unlawful. Ano ining mga acts declared unlawful? Atasan ang isang kasambahay na magdeposito ng pera para sa mga bagay na kanyang nawawala o masira. Yan, garipi pagbayad. Bako iyan tama. Na ika ngaya, bayadan mo ini. Bahaliong ko ini sa sweldo mo. Dahil kang gawing alipin sa pagkakautang. Pagpaparapautang, aning day na maghali isa inda. So, debt bandage na tiga-apod para day na maghali. So, dakulo na cash advances. So, babayadan mo ini within 3 years, within 5 years. Ini halagang ini. Pag-upa ng kasambahay na mababa pa sa 15 taong gulang. So, pag below 15 years old, bawal po iyan. Kaya puhan bagay i-require ki birth certificate or voter's ID. Tanganing maaraman mo po. Wala naman na ID na magpapatutuo na ini na po ang sa iyang sa iyang edad. Pakikialam sa paggastos ng isang kasambahay sa kanyang sahod. So, na-mention na po iyan the other day or kasubago. Minention na po iyan the last Saturday or kasubago na deng diretso ang employer na pakiaraman kung paano gagastos. Kung gustong magbakal ki iPhone 16, anong labot mo kay kung kaya niya. Tinipon niya sa sweldo niya. So, okay lang yan. So, walang pakialaman. Hindi pagbigay ng sahod ng sa isang kasambahay. Siyempre, saruyan kan mga acts declared unlawful kung day ka nagpasweldo. Now, anong parusa sa mga naturang mga gawain na labag sa batas? Kung ini po nagibo kang employer or nagibo kang employer, ini po an sa iyang magiging multa. Ang mga parusa para sa mga gawaing labag sa batas, ang multa mula 10,000 pesos hanggang 40,000 pesos na ipapatupad ng Dole Regional Office. Hamakiyan, mamamayad kang from 10 to 40,000 pesos. So ano pa po ining mga pwedeng isampa na kang ano ang iba pang mga kaso na maaring isampa sa mga gawaing acts declared unlawful na itinakda na labag sa batas. So, kung may mga violations, base duman sa pigsaysay ko sa indong acts declared unlawful, sino mang nabiktima ng paglabag ay maaaring magsampa. So, bako sa nang papagmultahon, pwede ka pang magsampa ng civil and criminal case.
So, criminal case. So, one last point, manunungod po sa batas na ini, nagtatao po nin lunas para sa mga kasambahay na inaabuso ining batas na ini. Protection, practically kaya inapod po ining kasambahay law, protection ining gayo duman sa mga inaabusong mga kasambahay. Ang nagigipong solusyon, pigre-rescue duman sa iyang amo na kung saan nakaka-experience sa nin pag-aabuso, pagsagawa ng agarang paglilikas sa isang inaabuso o pinagsasamantalahang kasambahay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng municipal or city DSWD, Social Welfare Officer, or kaya ng Social Welfare Officer ng DSWD. So, igwaman kaya ang Municipal or City Social Welfare Officer and igwaman na Social Welfare Officer ang mismong DSWD kan barangay at siyempre sa tabang kan mga barangay officials. So, ang batas ay nagsasaad na ang mga nagawang kasalanan ayon sa Penal Code at iba pang batas kriminal ay maaaring isampa sa regular courts. So, kung dain na nagkauro yun sa barangay, dain na nagkauro yun sa mga sa DSWD, so, yan. Bako sa ng civil case, kundi criminal case man ang pwedeng i-file kang kasambahay laban sa iyang employer. So, dyan muna po kita matapos mga katiwala kan sa tuyang diskusyon. Manunungod po kaining batas kasambahay, Republic Act 10361. So, salamat po sa indong pagantabay. Sana na tabangan kita kaining sa tuyang programa. Tanganing maging klarado po sa tuya kung ano ang tigsasabi kaining batas na ini. Naaraman ta bilang employer, kung ano sa tuyang obligasyon, ano manan sa tuyang mga diretso, asin pribilehiyo, ano manan sa tuyang mga kaipuhan na itao sa tuyang mga kasambahay. Asin naaraman man kan sa tuyang mga namumutan na mga kasambahay na sindapalan, protektado man kang lay. Igwa sindang mga diretso sa sin pribilehiyos na dapat manindang ako. Nagpapasalamat ako sa gabos na mga nakaibahan po niya to digdi sa tuyang Facebook live streaming kaining sa tuyang programa. Papasalamat man ako sa mga nag-sponsor, mga sponsors kaining sa tuyang programa, mga nag-comments, nag-suggest, nagtaonin suggestions para sa ikararahay improve pa kaining sa tuya pong programa ang serbisyong legal. Thank you very much po sa Indo sa yaon sa tuyang lado technical, si Brother Rondi asinan sa tuyang mga pag-iriba dyan, sa lado technical, sa tuyang mga kapamilya digdi sa DMSI. Thank you very much po sa indong danay na suporta asin pag-antabay. Ini po ang sa indong lingkod, si Father Attorney Neil Jose Aranas, nagpapasalamat asin maghililingan po girare kita sa masunod na Sabado. Napasaindo ang programang Serbisyong Legal sa Sabado Liwat, digdisa na sa Veritas Legazpi, Radyo asin TV. Ang programang Serbisyong Legal hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Mrs. Angie Ambata. Looking for